Na-request po ito sa akin dahil alam nyo sa internet ay mayroong group chat ng Santa Barbara Church dito. Ang uusap-usap po doon ay mga kapatid sa loob ng church pero iba-ibang paniniwala pagdating sa Godhead, sa Trinity. Baka kasi dumating yung time na hindi lang doon na maapektuhan kundi pati dito sa inyo. Kakaunti na nga lang tayo. Pag napasok pa tayo nitong mga anti-Trinitarian Adventist, hindi po imposible na tayo po ay madala. Sapagkat meron po silang mga document na napakapanipaniwala. Galing po mismo sa mga sulat ng mga pioneer ng Adventist. Yung mga stand po ng ating mga pioneer. Yun po yung kanilang ipinapakita. So, maganda na rin na sa halip na yung ating pong regular na lesson ng ating talakayin, paminsanan ay ating pong pag-usapan itong bagay na ito. Total, nababasa naman natin yung ating mga Sabbath School lesson. So, ang topic po ay the Trinity in the Seventh-day Adventist history. So, siguro yung mga kabataan hindi makarelate. Pero alam nyo ba na kahit na yung mga kabataan hindi interesado, pero pag nakausap na ng mga grupong ito, ay pwedeng magka-interest pagkatapos ay makuha na nila. Kaya bigyan natin ng attention, at least pagka nakausap po ninyo ang mga ganitong paniniwala ay meron na tayong protection. Kaya gusto ko pong talakayin yung history ng doktrinang ito sa loob ng iglesia. Sa unang Korinto 12:28, ang sabi po dyan, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Ito yung pinangahawakan po natin mga kapatid na tayo bilang nag-i-claim na tunay na iglesia, bilang Seventh-day Adventist, tayo ang may taglay ng katotohanan kung saan ay kumplito ng kaloob. Ang sabi po dyan, Diyos ang naglagay nito sa iglesia. Mayroong apostol. Meron tayong pinaniniwala ang mga apostol ng Biblia. At pag sinabing apostol, ibig sabihin apostolos sa Greek, sinugo. Ito po yung mga pinapadala sa iba't ibang mga lugar para mangaral. Yan ho ang kahulugan ng apostol, yung sinusugo. Maging pastor, layman, o 1,000 missionary, o kung ano man yung mga pinapadala sa iba't ibang lugar para mangaral, consider po yan as apostol. At siyempre po, meron tayong propeta. Si Ellen White, yung ating kinikilalang mensahero ng Diyos, na nang subukin ay kwalipikado po siya sa pagiging propeta. Meron tayong mga guro, meron tayong mga eskwelahan, meron tayong mga academy, universities, at sa mga colleges sa iba't ibang lugar. Tapos ay yung mga himala, hindi gaano na ito sa ating panahon, pero meron pa rin po, meron pong video sa YouTube kung saan ay meron pong lugar na napakahirap ng buhay. Pero nakakatuwa sapagkat hanggang ngayon ay nagpapaulan ng mana ang Panginoon sa kanila. Hindi na maipaliwanag kung saan nagagaling yung tinapay na pinupulot po nila. Pagdating ng Sabado, wala. So kung meron pa rin po mga kaloob ng pagpapagaling, meron mga hospital, mga pagtulong, meron tayong ADRA, Adventist Development and Relief Agency. Mga pamamahala, meron tayong General Conference, Division, Conference, Union, hanggang sa mission at area hanggang local churches. Ay meron tayo. At saka iba't ibang wika. Meron tayong Philippine Publishing House naglilimbag ng iba't iba pong dialect, iba't iba pong lingwahe. So, walang duda na tayo po ay nakakatugon sa tunay na iglesia na binigyan ng Diyos ng mga katangian.
At bilang naniniwala po tayo na tayo ay tunay na iglesia at binigyan ng Diyos ng katangian, meron tayong pinakamataas, yung General Conference, na naglalabas ng ating pong manual ng iglesia, kung saan ay yan ating pinagbabatayan sa ating mga pagpapasya, sa pangitan ng ating pamamahala. At ilan sa kinote ko po doon sa Seventh-day Adventist Church Manual, ang sabi po rito, I have often been instructed by the Lord that no man's judgment should be surrendered to the judgment of any other one man. Never should the mind of one man or the minds of a few men be regarded as sufficient in wisdom and power to control the work and to say what plans shall be followed. Sa pagpapatuloy, but when a general conference, the judgment of the brethren assembled from all parts of the field is exercised, private independence and private judgment must not be stubbornly maintained, but surrendered. Never should a laborer regard as a virtue the persistent maintenance of his position of independence, contrary to the decision of the general body. So ano man daw pong independent thinking, independent judgment, yung bang kaisipan lamang ng ilang tao, ng isang tao o kaya iilan, ay hindi daw dapat yun manatili sa iglesia. Huwag ipilit. Kasi po ang nangyayari sa atin, may mga individual at mayroong ilang mga tao na may dala-dala ng sariling liwanag na hindi naman yan ang pinagbutuhan sa general session. So since na tayo naniniwala, itong tunay na iglesia, dapat walang ganun. Kung meron man sa kalagitnaan natin na ganun, ay huwag na siyang maniwala na itong tunay na iglesia. Kasi magiging inconsistent, naniniwala tayo na itong tunay na bayan ng Diyos at ang General Conference ang ginagabayan ng Panginoon para maglabas ng mga ganitong mga na pinagbubutuhan bago ipadala sa pangkalahatan at paniwalaan. Yun ho ang sabi po ng ating manual ng church, ang dapat natin panghawakan. Pero napakarami po sa atin ngayon, individual, na may dala-dala, hindi ho official stand natin. Ang nakakalungkot dito, marami ding individual ang naniniwala sa kanilang dala-dalang doktrina. Kaya nga sabi po dito, I am instructed to say that the Seventh-day Adventists the world over, God has called us as a people to be a peculiar treasure unto Himself. He has appointed that His church on earth shall stand perfectly united in the spirit and counsel of the Lord of hosts to the end of time. So nakikita ko natin yung mga references dyan, kahit hindi ko na po basahin sa atin. Ngayon, puntahan natin yung topic. Maliwanag na po dito na huwag tayong mag-i-entertain kung ang dala nilang doctrine ay hindi naman galing sa ating pamunuan. Kasi magkakagulo eh. Kaya po lumalaki at lumalaki ang problema at lumalaki din yung grupo na nanggaling lang sa kaisipan ng ilan. Kasi tayo po ay ini-entertain natin yon, which is hindi ho ayon sa ating pong pamantayan sa church. Kaya kung meron po kayo may encounter na ganon, huwag po natin basta i-entertain. Kasi andito na yung kaloob eh. Maliban kung duda tayo na ito ang tunay na iglesia. Di ba? Okay. Ang topic natin, the Trinity in Seventh-day Adventist history. Yan po. Ang sabi po sa kasaysayan ay meron pong ilang mga dahilan kung bakit sa umpisa ay may kalituhan tungkol po sa Godhead. Alam natin na ang nagsama-samang pioneer ng Seventh-day Adventist ay galing sa ibang mga denomination. At karamihan sa kanila ay anti-Trinitarian. Pero pag pinag-usapan po natin ang pagiging anti nila sa Trinity, ay against po sila sa interpretation ng Trinity, lalo na po ng Catholic Church. Hindi sila against sa biblical concept of the Trinity. So,
dapat ay hindi tayo malito doon sa bagay na yon. Pag may tinutulan silang Trinity, hindi ibig sabihin tutol na sila na may Trinity sa Biblia. Kundi yung Trinity na popular during their times, na yun ang umiiral, yun ang kontra sila. Kasi iba po ang Trinity ng Catholic sa Trinity natin na galing sa Bible. Okay? So ito po yung ilang mga factor kung bakit mayroon pong hindi pagkakaisa. Number one, the availability of information through the internet. Hindi na katulad ngayon na napakaano na ng internet. Makikita natin yung official statement at magandang paliwanag ng Adventist tungkol sa isang bagay. Pangalawa, several other Adventist group that emerged from the Millerite movement continue to hold to an anti-Trinitarian perspective. Sabi, example would be the Church of God Seventh-day, also known as the Marian Party, the previous view of the worldwide Church of God. Pag pinag-aralan natin yung history ng Adventist, mayroon pong mga pagkakahati-hati. Yung tinatawag pong Marian Party dito, na tinatawag na Church of God Seventh-day, sila po yung mga anti-Trinitarian, kung saan ay doon din ang galing ang ilang doktrina ng Worldwide Church of God, na ngayon ay nagbago na rin. Yung pinangunahan ni Armstrong, na ngayon ay iba na rin ang doktrina, hindi na rin sila Sabbath keeper. So, sa panahon ni William Miller, ang sabi po ay nagkaroon ng pagsasanib ng mga naniniwala sa Trinity at mga anti-Trinitarian. Tapos dito ang pangatlo ay something that the Trinity doctrine comes from Catholic theology and therefore must be false. Many have not realized that the Catholic doctrine of the Trinity has differences from the Seventh-day Adventist biblical doctrine of the Trinity. Kaya, marami ang akusasyon ngayon, yung Trinity ay sa Catholic galing yan. Maliho, kasi sa history, hindi naman ganun eh. Kaya sila tutol sa Trinity kasi ang tinututulan nila, yung tinuturo ng Catholic na Trinity. Which is, hindi naman tayo kumopya doon. Tayo po ay kumuha ng doktrina tungkol dito sa Bible. Pinag-aralan din po yan ng ating pong mga pioneer. Ang pang-apat po ay, sabi po rito, perhaps most significant over the last few decades, some Seventh-day Adventists have thought to return to early historical Adventist faith or what might be called Neo-Restorationism. So, pag papakinggan po ninyo sila, ang kanila pong sinasabi, balikan natin yung stand ng ating mga pioneer. Alam nyo, magugulat po kayo kasi papakitaan ho kayo ng mga babasahin ng ating mga pioneer. Hindi talaga sila naniniwala sa Trinity. Kaya sasabihin nila sa inyo, na-impluwensya na ang church ngayon ng Catholic. Napasok na ng Jesuit. Kaya ang church na ito polluted na at wala na sa tamang daan. Ngayon ikaw, oo nga no? Tapos ay, lalo na kapag ikaw ay mahilig mamuna sa mga leader, bakit yung bakit hindi tayo pinapansin ng ating pamunuan? Ay, yan na ang diyan ka napapasukan. Yung pamumuna sa pamahalaan, which is inililihis ka na ang iglesyang ito ay binigyan ng Diyos ng kaloob ng pamamahala. Aminin natin, may mga depekto yung ilang mga leader natin. Mananagot sila sa Panginoon, pero hindi pababayaan ng Diyos ang iglesyang ito. Kung naglagay siya ng leader dyan, siya rin magtatanggal niyan. Kaya unti-unti na nililihis at inililiko na tayo sa tamang kaisipan bilang kaanib ng tunay na iglesia. Sabi po dito, as a Bartarian Adventist emerged during the late 1840s, it brought various Christian truths and placed them in the framework of fulfilled prophecy and ongoing discovery of biblical teaching. A cluster of biblical teaching explained what has happened in 1844 and why Jesus had not come. The heavenly sanctuary, the end-time ministry of Jesus in the most holy place, and the Sabbath as the seal of God
were a peculiar focus. Adventist understanding of various theological perspective continued to develop and improve over time. So, kung titingnan natin, after great disappointment, 1844, sa Revelation chapter 10, na sabi po doon ay manghula kang muli kasi nabigo. Sabi ng iba, huwad na iglesyang Adventist kasi may palpak na nangyari. Ang hindi niya alam, yun nga ang patunay na biblical yun. Fulfillment po yun nung nasa chapter 10 ng Revelation na nakita ni John, yung isang anghel na may hawak na aklat. Tapos sabi, kuhanin mo at kainin mo. Kasi ito'y magiging matamis sa iyong bibig, pero mapait pagdating sa tiyan. Tinuloy pa rin ni Juan. Kinuha niya yung aklat, kinain niya, ang tamis-tamis, nung lunukin niya, ang pait. Na ang fulfillment noon, ang bayan ng Diyos ay magkakaroon ng matamis. Kasi mayroong preaching noong 1844, Jesus is coming, sabi ni William Miller. Pero nung dumating yung date na itinakda, ay hindi nangyari. Sumapait, na disappoint sila. So after po noong 1844, ay pinag-aralan nila muli. So doon nila na-discover yung tunay na kahulugan ng sanctuary. Pinag-aralan po nila yung kahalagahan ng ministry ng Panginoon sa Most Holy Place at iba pang mga doktrina. Doon nila nag-unti-unti itong diniscover. Hanggang sa umabot po tayo sa pagkatuklas ng mga katotohanan na ating pong pinanghahawakan ngayon. So tingnan niyo po, may mga date po dito. 1890, anti-Trinitarian period. Ibig sabihin, ito yung time na talagang matindi ang kaguluhan. Debate. Trinity, maniniwala ba sa Trinity o hindi? Sabi po dito, until near the turn of the 20th century, Seventh-day Adventist literature was almost unanimous in opposing the eternal deity of Jesus and the personhood of the Holy Spirit. During the earlier years, some even held the view that Christ was created. So that time, matindi ang pag-uusap. Kasi po, ang paniniwala ng iba, si Jesus Christ ay created lang. Kaya lalong hindi nila matanggap ang Trinity kasi Diyos lang talaga. Paano nanggaling sila doon sa mga relihiyon na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo? Arianism at saka semi-Arian. Ano pong ibig sabihin yon? Arianism, si Arios. Siya po ang nagturo na si Kristo ay created at hindi siya Diyos. In short, ang mga anti-Trinitarian ngayon ay ang galing po doon sa paniniwalang yon. Kaya lang, nag-evolve na rin ang kanilang doktrina. Bandang huli, si Jesus Christ ay Diyos na rin, pero si Kristo daw po ay hiniram lang o binigay lang sa Kanya ang Kanyang pagka-Diyos. At siya ay Diyos na lumitaw lamang kasunod ng Ama. Yan na po yung mga stand ng Trinity ngayon. Yung walang Trinity, walang Holy Spirit. Ama at anak lang. Pero si Kristo hindi kasabay ng Ama. Merong nagtanong sa akin, hindi ko na pamangalanan kasi gilalang ko po ito. Brother Johnson, sabi niya, anti-Trinitarian na siya eh. Dati hindi. Trinitarian siya. Sabi niya, Brother Johnson, kung sabay ang Ama at si Kristo, hindi sila mag-ama, kambal sila. Oo naman. Kasi nililiteral eh. Pero hindi ho ganun kasi hindi pwede nating ihalimbawa ang tao sa Diyos. Hindi po natin pwedeng ihalin tulad. Iba ang Diyos sa tao. Kaya ang kanila pong issue, ang pagiging persona ng Holy Spirit, sa kanila questionable, hindi pwede. Walang pagkapersona ang Espiritu. Kaya yun ang kanila pong matinding debate that time. 1890. Yan yung period na yan, nagsimula at napakatindi ng usapin tungkol dyan. So, hanggang 1900, sabi po dito, as the 1890s began, two of the key thinkers of each side
of the righteousness by faith, Law and Galatians issue agreed on the derived divinity of Jesus. So si A.G. Wagoner wrote in his 1890s, Christ and His Righteousness. There was a time when Christ proceeded forth and came from God. So, nakikita po natin yung record tungkol sa issue na yon. Pinag-usapan nila ang maraming bagay. Wala pong issue na hindi nila tinalakay. Kahit na nga yung kautusan doon sa Galatia 3:24. Ano ba yon? Moral law or ceremonial law? Pinag-usapan nila yon, mga kapatid. Tinalakay. Ibig sabihin, sa issue ng Seventh-day Adventist, issue tungkol sa mga doktrina, lahat po yun walang nililibanan. Hindi po totoo na yung kanilang mga ibinabangon na issue ay nilalampasan ng General Conference. Walang ganon. Binobosisi ho yun. Binibigyan ng pansin. Kahit naman ngayon sa atin, yun nga lang, yung mga bumabangong ay mga pagsiklab uli ngayon ng mga anti-Trinitarian, tapos ng issue eh. Binasura at tinapon na yun. Pinag-usapan na. Ibinabangon lang uli ngayon ng iba. Na tayo namang walang malay, uy, ganun ba yun? Pero ang totoo po nun, meron na pong document. Kung may USB kayo na malaki, napakaraming file po dito. Bibigyan ko po kayo. Lahat yan, archive, pati yung mismong handwriting na Ellen White, ay meron tayo. So walang puwang para pakinggan natin sila, mga kapatid. Sabi po dito, meron daw panahon lamang na ang Panginoon ay lumabas galing po sa Ama. So marang may pinagmula ng Panginoon. Tama naman sa pagkatao niya, pero sa pagiging Diyos niya, siya po ay walang pinagmulan. So 1900 to 1931, sabi po rito, transition and conflict. During the first 3 decades of the 20th century, the church remained divided in its position on the deity of Christ. The use of the word Trinity in print continued to be avoided. So si W.W. Prescott at saka A.T. Jones, both editors of the Advent Review and Sabbath Herald, were key supporters of the fall and eternal deity of Christ. So may conflict na. Yung iba, kaya ipinagbabawal ang maglabas ng printed materials ang Seventh Adventist. Huwag mo nang gagamit ng word na Trinity. Pero sabi po dito, meron din pong mga editor ng Review and Herald na nananatili naman sila sa eternal deity of Christ, yung pagiging walang hanggan ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. May conflict na po doon sa time na yon, 1931. So, sabi po dito, during the 1890s, Prescott was slower than Jones to accept the new view. But after 1900, as editor of Advent Review and Sabbath Herald, he published articles on the personhood and eternal nature of the Father, Son, and the Holy Spirit. Still, Prescott believed that Jesus had a derived existence from God the Father. So nananatili pa rin siya na yung pagka-Diyos ni Kristo ay hiram o binigay lamang ng Ama. At the 1919 Bible Conference, he presented a series of 8 devotionals for the conference titled, The Person of Christ, that expressed this view. Careful discussion at this conference showed that there were varying opinion. Sabi rito, if in Wilcox was crucial in facilitating the final transition to an accepted Seventh-day Adventist view on the Trinity through his guidance in the 1931 Statement of Fundamental Beliefs and his articles in the Review and Herald. Doctrinal summaries were carefully avoided during the first decades of the 20th century due to the part of conflict on the Trinity. Kaya ang sabi po ng iba, wala kayong mababasa
na may binanggit na Trinity ang ating mga pioneer. Ang tanong, bakit? Kasi may issue na iniiwasan. Pero, it doesn't mean, mga kapatid, na hindi nila itinatanggap. Manapa, hindi nila sinusulat kasi magbabangon uli ng issue. Pero that time, ay ipinag-aaralan po nila ng mabuti. Kaya, sabi po dito, mayroon pong conflict. Ngayon, unti-unting acceptance of the view, Trinitarian view. So, tingnan niyo po, ang pagpapatuloy. According to L.A. Froom, si Leroy Froom, Wilcox was respected by all parties for his soundness, integrity, and loyalty to the Advent faith and to the spirit of prophecy. He, as editor of review, did what probably no other man could have done to achieve unity in acceptance. It was not until the 1946 the General Conference session officially voted a statement of fundamental beliefs. During the 1940s, an ever-increasing majority of the church believed in the eternal underived deity of Christ and the person of the Holy Spirit. Yet, there were some who held back and even actively resisted the change. These were the mainly comprised of a few older ministry and Bible teachers such as G.S. Washburn, itong C.S. paano bang basa nito? Ewan ko dyan, parang basahin yan. And W.R. Prince, in 1944, Uriah Smith, Daniel and Revelation was revised and his comments on the derived nature of Christ's divinity were removed. So, unti-unti na nilang tinanggal po yung kanilang article na si Kristo, ang kanyang pagka-Diyos ay binigay lang ng Ama. Tinanggal na nila yon. So, sabi po dito, kung titinan po natin, ay majority na intindihan na nila ang biblical principle ng Trinity ay nakabase po talaga sa Bible po ito. Pero sabi po dito, meron din po doong ilan, yung mga matatanda, na nanatili doon sa pagiging anti-Trinitarian at gusto nilang balikan ang old stand. Hindi nila tinatanggap na nagde-develop ang kanilang research. Hindi nila pinapaniwalaan na nagkakanya-kan silang pag-aaral at hanggang sa kunti-unti lang kikita yung liwanag. Pero yung ibang mga pasaway, hindi, ayon pa rin, dito pa rin tayo. So may conflict talaga. Pero unti-unti na po na naiintindihan ng iglesia. Kaya acceptance of the Trinitarian view. Sabi ko rito, in 1957, the book Question on Doctrine anchored the doctrine of the Trinity or Godhead for Adventists. While the book produced theological conflict in other areas, there was virtually no dissent on the book's clear teaching of the Trinity. The current ambiguous statement of the Trinity in the Seventh-day Adventist fundamental belief was revised and voted at the 1980 General Conference session. So, ibig sabihin, sa history, nakikita ho natin yung flow. Hanggang sa dumating po sila sa malinaw na nagkakaisa sila. Katulad ng iba rin mga doktrina na nakita ho natin, Sunday, na-discover din po nila. Aba, hindi pala pwede yan. Seventh day pala dapat. Aba, hindi pala pwedeng kainin ang baboy. Dapat pala ay ganito. So, iniwanan yung mga dati pong stand. Iwan ko po dito sa mga anti-Trinitarian. Gusto nila lang balikan, pero ang gusto lang nilang balikan, Trinity. Dapat kumain na rin ng baboy, katulad ng lumang stand ng mga pioneer. Dapat balik na rin sa linggo. Kasi yan ang mga unang stand. So, napaka-inconsistent naman yan kung babalikan natin, pero pili lang. In short, nandun po tayo sa process, progressive revelation. Kaya sabi dito, the process of adopting the Trinity continued from 1900 to 1950. Key influences in the change were repeated published biblical studies on the topic. Nagkakaroon na po ng mga pang-Bible study na nandoon na po yung teaching ng Trinity. Ellen White's clear statement, Adventist response to the attack of modern liberalism
on the deity of Christ and His virgin birth. At sasabi po dito, ito po ay nailagay po sa ating official statement. We may learn several lessons from the history of the development and doctrine of the Trinity in the Seventh-day Adventist Church. First, we must acknowledge that the development of Adventist theology has usually been progressive and corrective. This is clearly illustrated in the doctrine of the Trinity. The leading of the Holy Spirit is dynamic. Other doctrinal concepts develop in a similar manner. This development never supposed a paradigm shift that contradicted the clear biblical teaching of the heavenly sanctuary ministry of Jesus and the prophetic foundation of the church. Second, the development of the Trinity doctrine demonstrates that doctrinal change sometimes requires the passing of the previous generation. For Seventh-day Adventists, it took more than 50 years for the doctrine of the Trinity to become normative. Yung issue na ibinabangon nila, ibig sabihin kaya tumagal almost 50 years. Matinding balitaktakan. Ibig sabihin, ngayon, since na ito na pinanghawakan natin, salang-sala siya. Okay? Kaysa doon sa pinag-asapan lang ng maiksing panahon. Parang hindi ganong naaral. Bago tayo dumating, natanggapin ang Trinity sa Adventist, nangangahulugan po dito sa mga binasa po natin na ito po'y binusisi mabuti. Bago dumating sa final conclusion na dapat ito ang ating panghawakan, lahat po yun ay dinaan sa legal at tamang usapan. So wala tayong panahon, walang pagkakataon, walang rason para ilihis pa natin, pinag-aralan na nila yun. Di hamak na matatalino at magagaling sila pagdating sa study tungkol dito sa bagay na ito. Kaya ang aking lang pong masasabi mga kapatid, ingat po tayo doon sa naghahasik na hindi tayo dapat maniwala sa Trinity. Binusisi at pinag-aralan na po nila yung mga bagay na yan. Meron pala ilan dito? 1931 to 1957, Acceptance of the Trinitarian View. Sabi rito, Ellen White, ambiguous statements subdued controversy and provided confidence to transition to our current view. Finally, Adventist theology is always supremely dependent upon Scripture. The Bible tells us that the path of the just is the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Hebrews 2 verse 1, sabi, therefore we ought to give the more earnest heed to the things we have heard. It was ultimately the Bible that led Seventh-day Adventists to adopt their present position on the Godhead or Trinity. Ang liwanag ay progressive. Hindi na tayo pwedeng doon lang sa dati. Kasi ang liwanag after ng Dark Ages, mga kapatid, alam natin na ito ay nawala halos. Kaya ito po ay ipinahintulot ng Panginoon na ma-discover ng kanyang bayan. Kaya ganito po ang naging history ng Seventh Adventist na itong mga issue na ibinabangon ngayon sa ating kapanahonan ay ginagawa po nilang komplikado, pero ang totoo po, ito'y pinag-usapan na at tapos na ang issue, kumbaga. Ayan, tapos na rin yung oras pala. Wala na tayong time. So, meron pa itong mga karugtong sana po mga kapatid, yung pinaka-the best na patutuo tungkol sa mga sulat ni Mrs. White, kung paano siya ay nanghawakan doon sa Trinity. Pero siguro ay itutuloy natin to sa fellowship next week, next Sabbath. Kasi ako rin yan po yata yung maging speaker, at pagdating sa question answer ay doon ko lang po ito itutuloy. So sa pansamantala, yan po muna, nawa ay maging protection po ito sa atin. Huwag niyo pong i-entertain sila, kasi po ang naging problema ng mga kapatid natin na nadadala ay ganito Tinanggap nila at pinag-aralan yung kabilang side. Sa halip na pag-aralan na mayroon naman talaga tayong mga sagot, yun ang pinag-aralan. Di ba marakakarinig lagi tayo ng halimbawa? Sa ating buhay, mayroong dalawang espiritong naglalaban lagi, good spirit tsaka evil spirit.
Kung alin daw doon ang ating laging binubusog, yun ang magwawagi. Di ba? Ano yung masamang espiritu ng kaaway? Sabi ng masama, huwag kang sumimba, huwag kang umattend sa mga crusade, huwag kang umattend sa Bible study. Sabi naman ng God Spirit, tumulong tayo sa kain, magsimba tayo, maging mainit tayo sa pananampalataya. Eh pagka pinagbigyan natin yung tinatamad, hindi umaattend, parang pinakakain po natin yung kalaban. Eh di parang hinalimbawa yan sa dalawang aso na alaga. Pakainin mo ng pakainin yung isa, busugin mo ng busugin. Tapos gutumin mo naman yung isa. Paglabanin mo, sino mananalo? Eh ganoon din sa spiritual, ano? Pagka nag-entertain tayo ng bagong liwanag, sa halip na aralin, hindi po tayo kulang, no mga kapatid? Kompleto po tayo sa mga sagot. Eh siyempre lalakas kasi yun ang natutunan mo eh. Yan ang natutunan mo. Sa halip na matutunan mo yung tama, ayun, doon ka mas maraming natutunan. Kaya tuloy, ang tingin mo sa tama, mali. Kasi ang natutunan mo, mali. Ang isang baso, unahan mong lagay ng maruming tubig, tapos saka mo idagdag yung malinis, hindi na mawawala yung naunang mas maraming maruming tubig. Kasi yun na ang pumuno sa kanya. Kaunti na lang ang puwang ng mabuti. Kaya, kung tayo naniniwala na ito ang tunay na iglesia, magtiwala ho tayo. Kailanman ay hindi ito ililigaw ng Panginoon. Sapagkat ito'y pangungunahan ng Diyos hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Magandang umaga at happy Sabat po sa ating lahat mga kapatid.